na, Panginoon, puspusin mo kami ng Espiritu, Panginoon, O God. Hallelujah. Samahan mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo magsiupo. Sino pong handang umawit sa ating Panginoon? Amen. Awitan natin siya, kataas-taas ang Diyos. Amen. Habang tayo umawit, malapak natin ang ating kamay. Awitin natin kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, sabi, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, sabi, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Nakila ka, kataas-taas. Awitin natin sa masimula, kataas-taas ang Diyos. Kataas ang Diyos, sabi, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, sabi, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Hila ka, kataas-taas ang Diyos. Uwitin natin, halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Palakpak ang iyong kamay, taas itaas sa higawan. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Palakpak ang iyong kamay, itaas sa higawan. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Sige, halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas sa higawan. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Palakpak ang iyong kamay. Amen. Habang tayo tumatayo, patuloy natin awitan. Tayo magsabi, Diyos ay awitin natin. Salamat kung aking mamasdan. Kung aking mamasdan ng kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo nilalagaan. Di ko kayang isipin, yes, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa akin. Awitin natin sa Panginoon sa salamat.
Pasalamatan natin ang Panginoon God. We praise you. We honor you. We thank you, God. Hallelujah. Glory. Glory to your name. We praise you, Lord. Hallelujah. Gabi, taas natin ang ating kamay habang naawit natin ating Panginoon. Katapatan mo, Diyos. Katapatan mo, Diyos. Aawit
Basanda na lalabarasya. Ikaw ang Diyos na naghahari sa ibabaw ng lahat ng iyong mga nilalang. Ikaw ang may kontrol, Panginoon, ng lahat ng kalawakan. Kahit na, Panginoon, ng aming mga buhay, ikaw ang may kontrol ng aming mga kalagayan. Maghari kayo rito, Panginoon, ngayong gabi. Hallelujah, 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 amen. Tunay na ang pinaglilingkuran natin, Diyos, ay karapat-dapat. Hallelujah. Hindi siya nagbabago. Hallelujah. Siya ay katulad pa rin noon, ngayon, magpakailanman. Hallelujah. Kung siya ay gumawa ng himala, amen, sa nakaraan, gagawa siya ng himala sa atin ngayon. Amen. Hallelujah. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay makapangyarihan. Dumako tayo sa panalangin ngayong biya. Iangat natin ang ating mga pangangailangan sa Kanya. Siya ay nakikinig katulad ng ating inawit. Siya ay buhay. Amen. Hallelujah. Buhay magpakailan-kailan pamana. Hallelujah. Hindi siya katulad ng mga bulaang, hallelujah, at mga peking Diyos. Hallelujah. May mga mata ngunit hindi nakakakita. May mga tenga ngunit hindi nakakarinig. Hallelujah. May mga paa at kamay ngunit hindi makakilos. Bibig hindi nakakapagsalita. Pero ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hallelujah, nangusap at ang lahat ng bagay ay nalalang. Hallelujah, siya ang Diyos na nakikinig sa ating mga daing. Panalangin din natin ang mga prayer request ng ating mga kapatiran dito, kaligtasan ng mag-anak nila. Amen. Patuloy natin ipanalangin ang bawat membro ng ating mga pamilya na hindi ligtas. Hallelujah, banggitin nyo ang kanilang mga pangalan sa Panginoon ngayong gabi. Ganun din ang mga backsliders, magbalik loob sa Panginoon. Si Christian Bianco, si Elvin Magpantay, si Lisa Santos, Joseph Santos, si Yuri Margalium. Panalangin din natin ang mga nakakulong, patuloy dalawin sila ng Panginoon doon. Si Brian San Agustin, Legia Alarcon, Aladin Solang, si Johnny Moya, pati na ang kanilang mga pamilya. Patuloy natin panalangin din na may mga karamdaman. Si Olivia Santos Apostol, kaya nangangailangan ng kidney transplant, amen. Panalangin na bigyan ng himala ng Panginoon, ganun din. Hallelujah, si Sister Nida Paracel, yung Malaluan, amen. Mula sa Cancer Sister Michelle Olson sa Tempe, Arizona, USA. Si Arnel Cansana, Adela Digman. Patuloy natin iangat din, amen, ang mga na-stroke, amen. Si Sister Annie Macandog, Lelen Gleo, Irina Nardo Bautista, Enrico Escobido, Sandre Yondanga, Leo Quintana, Danilo Paner, amen. Iligtas at pagalingin sila ng Panginoon. Ganun din, patuloy na panalangin si Sister April Garcia, ibangon ng Panginoon mula sa stroke. Ganun din si Pastor Tom Payne sa Gallup, New Mexico, USA, para sila'y makabalik na sa ministeryo. Ganun din, amen. Hallelujah. Patuloy na panalangin si Pastor Frank at Sister Bida Benaventura. Hallelujah. Believe nakalabas na si Pastor Frank mula sa ospital. Ganun din panalangin si Pastor Dexter Kope, amen, mga kapatiran sa Taiwan, amen, hallelujah, mula sa pneumonia. Panalangin din natin si Pastor Tony Tino, Erning Vilyasis, Pastor Ricky at Emily Cordero, Santi Malinaw. Ganun din, amen, panalangin natin patuloy si si Brother Anton at Senny Layugan Sr. mula naman sa high blood pressure at diabetes. Si Sister Alice Masechura, June Pedronia, Jefferson Pascual. Patuloy natin panalangin din si Edwin de Guzman, palayain ng Panginoon at pagalingin Sister Sonny Santos, Anita Concepcion. Panalangin din natin ng mga pamilya ng Bentihaban, Bianco Cometa, Lauria Encolyado, Punong Bayan at Sulit family. Amen. Hallelujah. Ang mga businesses na mga kapatiran dito, amen, panalangin natin maging malago at matagumpay. Gamitin ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Sister Lorena, amen, Len, Vincent Carissa, Brother Topper, Mark Go, amen, JM at May, ganun din ang whole family, at si Joshua at ni Michelle. Hallelujah. Amen. Sino rito dumalo kayo, may pangangailangan sa inyong puso at buhay. Amen. Hallelujah. Patuloy natin ipanalangin din. Hallelujah. Ang mga, amen, hallelujah, mga kaibigan dito, si Ira May Caracas mula sa amen, seizure attack, ganun din. Sister Eunice ang kanyang tuhod. Panalangin natin. Amen. Hallelujah. Patuloy si Sister Rose Cruz. Hallelujah. Amen. Kompletong kagalingan si Veronica Mallorca. Amen. Ganun din si Adelina Samudio. Ganun si Brother Joseph Layugan, nagtitraining sa PNP sa La Union. Panalangin natin ang kalakasan, tagumpay, amen, at pag-iingat ng Panginoon ang sumakanya. Ganun panalangin natin ang ating daughter churches dito sa Cainta, si Pastor Daniel at Sister Rosel Gohol, Pastor Ace at Grace de la Cruz, sa Angono naman, sa Binangonan, Pastor JM at May, Mirasol at bawat fellowship church natin dito sa Pilipinas. Hallelujah, mula Hulo hanggang Apari. Bigyan tayo ng revival ng Panginoon sa pangunguna ni Pastor Boyet at Sister Susan. Hallelujah, Desepida. Panalangin natin ang Mandaluyong. Ganun din ang bawat district leader natin dito sa Pilipinas, lalo na ang Lucena City. Bukas ay simula ng kanilang Bible Conference. Amen. Panalangin natin na ito maging matagumpay. Amen. Makapangyarihan. Maraming mga churches ang
matanim. Amen. Ganun din, of course, hallelujah, ang mother church natin sa Chandler, Arizona, USA, si Pastor Campbell at Connie, pagalingin sila ng Panginoon. Hallelujah, ganun din at kalakasan kay Pastor Greg at Lisa Mitchell sa Prescott, Arizona, USA, ang leader ng fellowship natin sa buong mundo. Ang mga misyonero natin, Pilipino, nagpapagal sa Thailand, si Pastor June at Sieng Huko, Pastor Larry at Tisha Bas, Pastor Maro at Rose Albina, Pastor Celso Telen, at Pastor Benji, ang kanilang pamilya, sa Laos, Pastor Ricky at Karen Paramio, hallelujah, Pastor Jonas at Ali Tapang, Pastor Gordon at Mary Porter, Pastor Sopap, amen, hallelujah, sa Cambodia, Pastor Gilbert at Judy Ornelas, Pastor Sopa Piyun, ang kanyang pamilya, amen, ganun din sa UAE, Pastor Abner de Cepeda, Pastor Jovien, Pastor Peter, Pastor Nelson, at Pastor Omar Malaluan, hallelujah, ganun din si Pastor Jonathan at Mel Pasqua, nandoon naghihintay na magkaroon ng kapayapaan sa Israel. Panalangin natin yan. Amen. Ganun din sa Ukraine para ang ating mga manggagawa ay makabalik na ron maipangaral ang Ebanghelyo. Panalangin natin ang Indonesia, mga manggagawa natin sa city ng Jakarta. Ganun din sa Medan, si Pastor John at Janice Ramos. Sa Taiwan, Pastor Julius at Mary Jane Setiar, Pastor Ray Robeliedo, amen, hallelujah. Kanilang mga pamilya, naalalahanin natin ng Malaysia, Vietnam, Hong Kong, Myanmar, India, China, amen, hallelujah. Include na natin ng Russia. Ganun din, of course, hallelujah, ang bansang Pilipinas, panalangin natin, hallelujah, na iligtas ng Panginoon si Presidente Bongbong Marcos, Sara Duterte, hanggang sa pinakabatang mamamayan, ang kanilang mga pamilya, gamitin tayo ng Panginoon. Panalangin din natin na tulungan ang ating mga government officials sa pangunguna, lalo na si Mayor Vico Soto dito sa Pasig. Hallelujah. Tayo mananalangin na sabay-sabay sa pagbubukas. Buksan tayo ni Brother Topper sa pananalangin. Tumawag tayo na may pasasalamat at papuri, O Diyos. Tunay na napakabuti mo sa amin. Ikaw ang aming Jehovah Jireh. Tinagpo mo ang aming mga pangangailangan. Panginoon, kaya ngayong gabi pinananampalatanayan namin ang iyong dakilang pangalan, O Panginoong Yesus. Hallelujah. Ikaw, O Diyos, ang magligtas ng aming mga mahal sa buhay. Bawat membro ng aming pamilya, O Diyos, kahabagan mo at dalhin mo sa iyo kalagin niyo ang kadena ng kasalanan ng Diablo. Hallelujah, Panginoon, at makasama namin naglilingkod. Ganon din ang mga backsliders, Panginoon, tawagin niyo magbalik loob sa inyong panaan, O Diyos. Ganon din ang mga nakakulong at pamilya nila. Panginoon, ikaw ang magligtas ng aming bansang Pilipinas. Kahabagan niyo, Panginoon, at palayain ang mga makasalanan. Tunay na ikaw lamang ang pag-asa ng mga bansa. Pagalingin niyo ang mga karamdaman, Panginoon, sa katawan ng inyong mga anak na pangalan ng aming binanggit sa pangalan ni Jesus na aming dakilang manggagamot. Sa latin na yung tinanggap kami ay magaling na, sa dugo na yung binuhos kami ay malaya na. Pagpalain niyo kami ngayong gabi, O Diyos, madakila ka. Panginoong Jesus, pinupuri ka po namin, sinasamba, tinataas ka po namin, O God. Sa gawain ito, ikaw ang kumilos at manguna, Panginoon, O God. Kami nagpapakumbaba, Panginoon, na lumalapit sa iyo, Panginoon, O God. Tulungan mo po kami, Panginoon, sapagkat wala kami magagawa kung wala ka, Panginoon. Ang aming mga pamilya, mahal sa buhay, inyo pong iligtas, baguhin at palayain sa kasalanan, makakilala sila sa inyo, Panginoon, na kayo ang tunay na Diyos at Panginoon, wala nang iba, O God. At ganoon rin po, Panginoon, na may mga sakit karamdaman na aming kapatiran, O God, ang aming mga pastor, O God, ikaw ang humipo sa kanila mga katawan, pagalingin mo po sila, Panginoon, O God, sa pangalan mo, Jesus, O God. At ganoon rin po, Panginoon, ay aking dinadalangin, Panginoon, O God, ang conference sa Lucena, ikaw, Panginoon, O God, ang kumilos at manguna, Panginoon, ingatan mo po ang mga dadalo, Panginoon, O God, ganoon rin po, magbango ka, Panginoon, ng mga bagong pastor, at ganoon rin po, mga bagong misyonero, Panginoon, O God, at ikaw din po ang kumilos, Panginoon, O God, sa gawain ngayong gabi, Panginoon. Buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, O God. Pahiram mo, Panginoon, ang iyong banal na langis, ang iyong banal na dugo, ang aming pastor, Panginoon, O God, at ang aming mga maririnig na iyong salita ay magbunga sa aming mga buhay, Panginoon, O God. Lalabas kami dito, Panginoon, O God, na may kagalakan at may kalakasan, Panginoon, O God, at pagbabago, Panginoon, O God. At ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng revival, Panginoon, sa bansang to, Panginoon, O God. Makilala, Panginoon, O God, ang mga hindi paligtas na kaluluwa, Panginoon. Gamitin mo po kami na iyong mga anak, Panginoon, O God. Ito po aming panalangin sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Welcome po sa The Door Christian Fellowship sa ating evening worship. Salamat kayo naririto. Magkamayan po tayo ngayong gabi. Hallelujah. Habang inaawit natin, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo
Love, 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 tayo magkawalan. Love, 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 tayo magkawalan. Love, 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 tayo magawitan sa Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Muli po, welcome po sa The Door Christian Fellowship sa ating evening service. Amen. Darako po tayo sa ating mga announcement o paalala. Pero bago po yon, ang ating pastor, Pastor Mel and Sister Alicia, amen, ang ating pastor. At kung meron po kayong mga katanungan o gusto nyo pong makahingi ng advice, biblical advice, pwede nyo po siyang tanungin. Amen. At kung gusto nyo rin po ng panalangin, pwede nyo rin po siyang kausapin. At meron po rin siyang contact through po, meron pong number sa likod sa flyers. Nandun po ang kanyang number. And at sa labas, may malaking tarpaulin. Nandun na rin po ang kanyang number. Men, at ating gawain every Sunday. Men, sa umaga, nagbubukas ang ating iglesia para sa pananalangin. Sunday morning ng 8 a.m. para sa pananalangin. At 9 a.m. naman po ang ating Sunday school. Men, pinag-aaralan po natin ngayon dyan ang history ng ating fellowship. At nagsisimula naman po ang ating gawain, ang ating worship service ng 10 a.m. Amen. Kagaya ngayon, Sunday evening, nagbubukas po ang ating iglesia, ang ating church, ng 5:30 para sa pananalangin at paghahanda. At 6:30 naman po nagsisimula ang ating worship service. At bukas po ang ating iglesia, ang ating church, araw-araw. Amen. Para sa pananalangin, gusto mong manalangin at mag-devotion, amen, dito sa church. Amen. Kausapin nyo lang po ang may mga susi para pagbuksan po kayo. Amen. At ang ating gitnang gawain, ating midweek service ay Thursday, every Thursday, 6 p.m. po, nagbubukas ang ating church para sa pananalangin at paghahanda. At 7 p.m. naman po ang ating worship service. At sa mga kabataan, every Friday, meron po tayong youth fellowship, alas 7 ng gabi, 7 p.m. Patuloy kayong mag-invite, invite nyo yung mga klase nyo at ang inyong mga kaibigan. At sa darating po na February 22, meron po tayong outreach and 180 jam sa Binangonan. Suportahan po natin ang ating pastor, Pastor Jem, sa lugar ng Binangonan. Alas 4 po yan ng hapon, ang simula ng outreach. Bali, ang alis natin ay mga 3 p.m. ng hapon. Sa darating po yan na Sabado. Pwede po kayong sumama. Meron po tayong service. Gamitin po ang van para tayo ay makasabay. Amen. At sa mga kabataan, meron tayong youth bootcamp. Amen. Katunayan, meron na doon mga pangalan sa likod. Pwede nyo pong ilista ang inyong pangalan kung gusto nyo pong sumama. Amen. Gaganapin niya ng April 16 hanggang 19. Amen. At open din po sa mga gustong mag-sponsor para sa mga kabataan. Amen. Dahil may bayad po yan. Ang bayad po ay 1,500. At sa darating na, I think May 28 hanggang 31, kung gusto niyo pong sumama sa makapag-ibang bansa, amen, sumama po kayo. Pwede po kayong sumama. Tanongin niyo po si Pastor kung magkano po ang babayaran sa pamasahe. Amen. At kung ano pa ang ibang mga detalye. Kung wala na po ako nakakalimutan, amen, ang ating pastor na po ang magdadagdag. Amen. At ngayon ay darako tayo sa ating pagbibigay. Sino po handa magbigay ngayong gabi? Amen. Napalakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ng ating pastor. Purihin ng Panginoon muli sa salamat. Narito ko ngayong gabi at welcome sa ating midweek worship, evening worship. Salamat kayo naririto. Praise God. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Nadarama ko na, amen, ang pagkilos ng kanyang kamay para tayo ay pagpalain. Hallelujah. Amen. Sino rito pinagpapala ka ng Diyos? May maganda pang mas maganda pang balita diyan kasi gusto ko pang mas lalong pagpalain ng Diyos. Amen. Hallelujah. And so tandaan niyo mga gawain na darating. Amen. Hallelujah. Lalo na ang outreach sa Binangonan. Tutulungan natin ang amen, ang ating daughter church. Tutulungan natin si Pastor JM at Sister May sa amen, paghayo.
hallelujah, witnessing one-on-one, invitation sa church nila, ganun din sa concert sa gabi. So Sabado yan, alas 4, pagkatapos may concert sa gabi, 180 Jam. And so, hallelujah, lahat tayo, pumunta tayo lahat, amen, na makita natin ang gawain sa Binangonan, at amen, at tulungan natin ang ating daughters para sila ay patuloy na lumago. Hallelujah, maging pagpapala tayo kay Pastor JM at May. Hallelujah, ganun din sa mga, may mga, hallelujah, mga miyembro nila na naroroon na. Hallelujah. So, gawin natin yan. Praise God. Okay? Hallelujah. Amen. So, kunin po natin ang ating mga kaloob ngayong gabi. Buksan niyo po ang inyong Biblia sa aklat ng Isaiah sa 55 mula po sa 1. Amen. Hallelujah. Isaiah chapter 55 verse 1. Ang pamagat dito sa aking Bible ay The Compassion of the Lord. Hallelujah. Ang pagmamalasakit. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Agandahang loob din ng Panginoon sa atin. Amen. Ito in-explain at isinulat ni Propeta Isaiah. Amen. So, basahin natin yan. Hallelujah. Sa punto ng pagkuha ng offering. Hallelujah. So, amen. Isaiah chapter 55 verse 1. Kung nandun kayo, magsabi ng amen. Hallelujah. Sabi rito, o lahat na nangauuhaw, magsiparito kayo. Hallelujah. Sa tubig na siyang walang, hallelujah, sa tubig at siyang walang salapi. Magsiparito kayo, kayo'y magsibili at magsikain. Oo, kayo'y magsiparito, kayo'y magsibili ng alak at gatas at ng walang salapi at walang bayad. Nakita nyo ba yon? Iniimbita, hallelujah, ang mga nauuhaw, hallelujah, magsiparito, amen, hallelujah, sa tubig, amen, kahit wala kang pera, hallelujah, ito ay drinking water, buhay na bukal, malinis na tubig, amen, kahit wala kang pera, pumunta ka rito, uminom ka ng tubig, yun ang sinasabi rito, inulit pa, magsiparito kayo, kayo'y magsibili, amen, walang pera, hallelujah, at magsikain, oo, kayo'y magsiparito, kayo'y magsibili ng alak at gatas, ng walang salapi at walang bayad. Napakaganda. Hallelujah. Amen. Tayo, mahilig tayo sa libre, di po ba? Amen. Ito ang hamon ng Panginoon sa atin. Kasi nga, ang kinauuhawan at ninanasan ng sanlibutan ay mga bagay na temporary. Ito ang naibibigay ng Panginoon. Ito ay spiritual, hindi, hallelujah, physical. Hallelujah. Sa verse 2, ano't kayo'y nagsisigugol ng salapi sa hindi pagkain at ng inyong gawa sa hindi nakabusog, inyong pakinggan ako at magsikain kayo ng mabuti at mga lugod kayo sa katabaan. Hallelujah. So, yan ang gusto ng Panginoon na tayo ay, hallelujah, ay lumakas sa Kanya. Inyong ikiling ang inyong tenga at magsiperito kayo sa akin. Kayo'y magsipakinig at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay at ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan sa makatuwid bagay ng tunay na mga kaawaan ni David. Narito, ibinigay ko siya na pinakasaksi sa mga bayan, patnubay at tagapag-utos sa mga bayan. Narito, ikaw ay tatawag ng bansa na hindi mo nakikilala. Yan tayo yan, hindi tayo Israel. At bansa na hindi ka nakikilala ay tatakbo sa iyo dahil sa Panginoon mong Diyos at dahil sa banal ng Israel. Ang Panginoong Hesus yun, ang Mesiyas, sapagkat kanyang niluwalhati ka. Inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Amen. Yan ang hamon sa atin. Hallelujah. Habang alam natin na matatagpuan natin ang Panginoon, hanapin natin siya. Hallelujah. Habang alam natin na siya'y nakikinig, tumawag tayo sa Kanya. Amen. Verse 7, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi nyo mga pag-iisip. Ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Ito na sabi ng, my thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways, saith the Lord. Yun na ibig sabihin niya, sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga
lakad o pamamaraan ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad at ang aking mga pag-iisip ay kaysa inyong mga pag-iisip. Kung kukumpara nyo ang inyong pag-iisip nyo, pag-iisip natin sa pag-iisip ng Diyos, hallelujah, ang diferensya, langit at lupa. Amen. Hallelujah. Kung gusto mong sukatin, hallelujah, try mo ang diferensya. Hallelujah. O, sa verse 10, sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak at ang niebe, snow, ay mula sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa at pinagsisibulan at pinatutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa mag-asik at pagkain sa mga kakain. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin, hallelujah, ng kinalulugdan ko at giginhawang sa bagay na aking pinagtsuguan. Sapagkat kayo'y magsisilabas na may kagalakan, ayan na, pagpapala, at papatnubayang may kapayapaan. Ang mga bundok at mga burol ay magsisibulas ng pag-awit sa harap ninyo at ipapakpak ng lahat na punong kahoy sa parang ang kanilang mga kamay. Amen. 13, kahalili ng tinik ay tutubo ang puno ng abeto. Hallelujah. Amen. At kahalili ng dawag ay tutubo ang arayan at sa Panginoon ay magiging pinakapangalan, pinakawalang hanggan tanda na hindi mapaparam. Amen. Hallelujah. And ito ang pinangako sa atin ng Diyos sa mga, hallelujah, aasa sa Kanya. Amen. Na lalakad sa Kanyang pamamaraan. Amen. At, amen, susunod sa Kanyang mga pag-iisip. Amen. Kasi ang salita ng Diyos, amen, hallelujah, ay hindi babalik sa Kanya ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, kung ano yung pinangako niya, sinalita ng Panginoon sa atin, mangyayari. Amen. Di ba ganun din? Alam natin. Hallelujah. Heaven and earth will pass away, but the word of God, amen, will remain forever. Ang salita na, hallelujah, ang mundo at ang langit, amen, ay matutunaw. Ngunit ang salita ng Diyos, hallelujah, ay mananatili magpakailan, kailan paman. Hallelujah. At dito, yan ang hamon sa atin. Amen. Hallelujah, na tayo umasa sa Panginoon. Amen. At ang ating henerasyon, marami tayong, hallelujah, distraction, di ba? Maraming umihila ng ating atensyon, lalo na sa mga material na bagay na paggagastusan natin. Amen. Hallelujah. Amen. Ngayon, amen, sa Amerika, isang cellphone lang, okay na. Diba? Hallelujah. Dito sa Pilipinas, para tayo makatipid, amen, kasi minsan mura sa smart, hallelujah, ang data, amen, hallelujah, sa TNT, amen, pagkatapos sa, talk and text naman, mas mura, kaya dalawa cellphone, amen, hallelujah, dalawa ko cellphone, kasi, amen, natuto na rin ako magtipid, amen, hallelujah. Praise God. Kaya nga, pagkatapos makikita mo, ang dami nating gadget. Sobra-sobra. Hindi na natin malaman ang gagawin. Hallelujah. Ganun din, amen, ang mga material pang ibang bagay. Pero saan ang Panginoon dito? Sa mga nanguha, magsiparito kayo sa tubig na walang, hallelujah, nang siyang walang salapi. Hallelujah, sa mahalagang bagay. Hallelujah, sa Amerika, yun nga, binanggit ko kaninang umaga, hallelujah, ang atake ni President Trump tsaka ni Elon Musk na kanyang federal employee for 3 months. Hallelujah, 90 days, hallelujah, budget cuts sa mga, hallelujah, mga agency, sa mga departamento ng gobyerno na napakaraming fraud, waste, and abuse. Hallelujah. Maraming, mga pandaraya, corruption, pagkatapos sa, hallelujah, mga pag-aaksaya, ganun din mga pang-aabuso. Amen, kanina lang, amen, tinignan ko, ang hindi ko nabanggit kanina, di ba, binanggit ko na, hallelujah, $50 million sa Gaza. Amen, hallelujah, sa gera, at alam mo kung para saan daw gagastusin? Sa kondom. May gera sa Gaza, nagpadala ng budget doon para sa kondom. Pagkatapos ngayon, nakita ko, $237,000 sa Brazil naman, hallelujah, para sa kanilang forest at, hallelujah, ano ba yun? Forest at, amen, hallelujah, gender consultation. Amen, hallelujah. Kapag ikaw nalilito, hindi malaman kung babae ikaw lalaki, may pupunduhan ka ng dollars galing Amerika sa Brazil. Hindi pa natin rito, kanina binanggit natin yung, hallelujah, sex change. Hallelujah. Libo-libo, bilyon-bilyon
Hallelujah. Amen. Ang nag-agastos. Bakit? Yun nga, sabi, mga material. Amen. Hallelujah, mga aksaya. Sa atin din, kadalasan, amen, yun sa pagiging materialismo, naaksaya ang pera. Amen. Ang prioridad natin, mali. Amen. Hallelujah. Gaya sabi ni Elon Musk, mga business people sila, dalawa ni, parehong billionaire, multi-billionaire, alam nila kung paano patakbuhin ang business. Hallelujah, para lalong kumita, makatipid. Amen, lalong magawa ng mga importante. So, tinignan nila. Hallelujah, ito, kakatin natin to, aksaya yan, wala kwentang pag-invest na yan. Hallelujah, at ito ang ating gagawin. Ganon din sa ating buhay. Amen. Unahin natin ang mga spiritual na bagay sa ating buhay. Alam nyo, hallelujah, ang mga nangyayari sa kaguluhan dito sa mundo, pati na ang mga karamdaman, hallelujah, mga salot at iba pa, ang paghihirap ng mga tao, amen, yan po ay dahil sa kasalanan. Amen. Dahil sa kasalanan. Hallelujah. Amen. Kaya, ang pinakauna po, hallelujah, sabi nga ni Duterte, ang Pilipinas hindi mababago, kailangan ng 100 years bago mabago. Ibig sabihin, patay na siya. Kahit siya presidente hanggang ngayon, amen, hindi pa rin mababago. Hallelujah. Bakit? Amen. Material. Ang mga tao, alam nyo, amen, katulad nga, binanggit ko na dati, alam, mababago ang Pilipinas, amen, kung ang mga mamamayan, ang puso at buhay mababago. Kaya, isang tao, amen, one heart at a time. Amen. Dapat, hallelujah, kung mababago ang Pilipinas, kailangan, hallelujah, ang bawat tao, bawat isa, hallelujah, mabago. Para mabago ang ating bansa. Amen. Kaya ganyan ang Amerika. Alam niyo kung bakit? Nagsimula yan as a Christian nation. Ang kanilang mga puso, bago. Na bago. Kaya sila nagsimula. Hallelujah, amen, hanggang ngayon, amen, kahit na tumalikod sila sa Panginoon, yung pagpapala, hallelujah, na dahil sa mga ginawa ng mga forefathers ng kanilang mga ninuno, inaanin nila doon sa Amerika. Kaya napakasagana. Pero of course, ngayon na tumatalikod sila, amen, aanihin nila ang sumpa later on. Kaya salamat, amen, hallelujah, na mayroong tao na ibinabangon ng Panginoon na matuwid para pangunahan ng bansa. Amen, hallelujah. Siya rin, alam niya, pero hallelujah, yung mga pagbabago na magagawa natin, gawin natin. Amen, hallelujah. So ngayong gabi, hallelujah, aabutin natin ang mga kaluluwa, one heart at a time. Isang puso, hallelujah, bawat puso. Amen. Yan, amen, hallelujah, sa ating pagkakaloob, hallelujah, si Jesus lang ang makapagbabago ng buhay, ng puso ng tao. Wala nang iba. Kailangan ang mga tao ay mapalaya sa kasalanan. At walang iba makakapagbago kundi ang salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Ang Panginoong Yesus, He is the way, the truth, and the life. So ngayong gabi, magbigay tayo. Hallelujah. Bili natin ang mga bagay na hindi na mabibili. Hallelujah. Ng salapi, kundi mga kaluluwa. Praise God. Okay? Hallelujah. Maging tapat tayo sa ating ikapukaloob at mga pangako sa Kanya ngayong gabi. Amen. Habang lumalapit ang usher, amen. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon. O Panginoon, salamat sa mga pagpapala mo sa aming buhay. Panginoon, tulungan mo kami yan. Hallelujah, na maparangalan ka sa pangalan ni Jesus. Ay manalangin, dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba at kami muli nagpapasalamat sa pagkakataon na kami makapagbibigay para sa iyong gawain. Panginoon, ang patuloy na nagtatapat, bibigay, Panginoon, patuloy mong ibalik sa kanilang 1,000 ulit, siksik, liglig at umaapaw, buksan mong durungawan ng langit at ibus mong masaganang pagpapala. Panginoon, patuloy mo kaming pagpalain, pinansyal, material at lalong-lalo na espiritual. Inaangkin na namin ang katagumpayan sa matamis, makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po sa inyong pagkakaloob. Awitin natin, walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap Ng buhay
natin, ngayon alam natin yan ay may katotohanan. Praise God. Hallelujah. Tanggapin mo sa inyong buhay. Salamat po sa inyong pagkakaloob. Hallelujah. Ganun din, amen, sa ating mga musicians. Praise God. Dumako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia. Amen. Muli, sa aklat ng bilang, sa aklat ng aklat ng mga bilang. Hallelujah. Basahin lang natin ang mga bilang, kabanatang 17. Numbers chapter 17. Simulan natin sa 1, amen, at talon-talon tayo, amen, para sa pararaan naman natin to sa ating review. Hallelujah. Staying fresh, baka ito na ang huling bahagi ng seryeng ito. Staying fresh, dinagdag natin, and on fire. Hallelujah. Manatiling sariwa at maapoy sa ating pag-ibig kay Jesus, sa ating pananampalataya, amen, at sa ating relasyon sa Kanya. Praise God. Okay? Hallelujah. At tayo ay nakapagpatuloy ito rin ay I believe susi sa pagiging mabunga. Makikita natin niya muli sa ating pag-aaral ngayong gabi. Amen. So dumako tayo roon na Book of Numbers, amen, pang-apat na libro sa Lumang Tipan. Amen, pang-apat. Hallelujah. Aklat ng mga bilang. Hallelujah. Kabanatang 17, talatang 1. Nandun na ba kayo? Magsabi ng amen. Amen. Ito ay ang hallelujah, ang tungkod ni Aaron na namulaklak at nagbunga. Tungkod na to, amen, hallelujah. Ang background dito, ang Israel ay nagrebelde kay Moises at kay Aaron. Bakit sila ang leader at bakit si Aaron ang saserdote? Bakit siya lang ang kumakausap sa Panginoon? Siya lang ang nakakarinig ng tinig ng Diyos at nagrebelde ang Israel at salot ay dumating. Lalong-lalo na kay Korah, napanood natin to sa Ten Commandments. At bumuka ang lupa, kinain ng mga angkan ni Korah, kasama ang kanyang mga tent, mga tolda. Ganun din, amen, hallelujah. At akala mo matututo yung mga tao, hindi. Lalo pang nagsalita, bakit daw pinatay ng Diyos ang yung mga iyon? At pagsugod nila, hallelujah, ay namatay 14,500 katao. Hallelujah. Hindi na sa titigil yon, kundi sinabi ng hallelujah ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na magsindi ng insenso at hallelujah dalhin sa kalagitnaan ng hallelujah ng mga Israelita para ang salot ay tumigil at matigil ang hallelujah kamatayan. Yun ang nangyari rito. At ito nga, dahil issue yon, ito ang pinagawa ng Diyos. Babasahin natin kay Moises. Okay, dumako tayo ron. Amen. Hallelujah. Numbers chapter 17, verse 1. At sinilita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at kumuha ka sa kanila ng mga tungkod. Isa sa bawat sambahayan ng mga magulang, sa lahat nilang mga prinsipe, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang. 12 tungkod, 12 tribo, 12 prinsipe, 12 tungkod. Isulat mo ang pangalan ng bawat isa sa kanyang tungkod at isusulat mo ang pangalan ni Aaron sa tungkod ni Levi. Yun ang tribo ni Aaron ay si Levi. Sapagkat isa lamang tungkod magkakaroon sa bawat pangulo sa mga sambayan ng kanilang mga magulang at yung ilalagay sa tabernakulo ng kapisanan sa harap ng patotoo na aking pakikipagkitaan, hallelujah, o tagpo sa inyo. At mangyayari na ang lalaking aking pipiliin, sabihin nyo pipiliin, hallelujah, ay mamumulaklak ang kanyang tungkod at aking ipatitigil sa akin ang mga pag-upasala, hallelujah, ng mga anak ni Israel na kanilang inupasala laban sa inyo.
At si Moises ay nagsalita sa mga anak ni Israel at ang lahat nilang mga prinsipe ay nagbigay sa kanya ng tungkod ng bawat pangulos ay isa ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang. 12 tungkod at ang tungkod ni Aaron ay nasa gitna ng kanilang mga tungkod. At inilagay ni Moises ang mga tungkod sa harap ng Panginoon sa tabernakulo ng patotoo at nangyari ng kinabukasan na si Moises ay pumasok sa tabernakulo ng patotoo at narito na ang tungkod ni Aaron sa sambayan ni Levi ay namulaklak at nagkaroon ng mga hinog na almendras o almond. Amen. Tumigil tayo ron, tayo mayukmuko at manalangin. Hallelujah. Panginoon, banal na Ama, salamat ikaw ay sumasa amin. Hallelujah. At kami sa inyong banal na harapan ay patuloy, Panginoon, hallelujah, na mananatili sa pangalan ni Jesus at sa kanyang banal na dugo na siyang aming tagapagligtas, manunubos. Hallelujah, O Diyos, sa kanyang katwiran lamang kami, hallelujah, kami ay mananatili sa iyong harapan. Panginoon, tulungan mo kami rin sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Ikaw ang mangusap sa mga puso na iyong mga anak at sila ay makaunawa, Panginoon, ng iyong kalooban, hallelujah, ng iyong plano at tawag na nilagay mo sa kanila. Ganun din, Panginoon, ang kanilang mga tengang, pahiram mo ng banal na langis at tunay na makarinig ng katotohanan na magpapalaya sa kanila. Palaguin mo ang bawat isa. Patuloy kong dinadalangin ang bawat isa rito, Panginoon, ay gawin mong mabungang buhay, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Kung aking dalangin, salamat sa pagpapahid ng iyong banal na langis. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Dito makita, hallelujah, for the sake of, ang pinag-aralan natin ay hallelujah, sa nakaraan ay, hallelujah, maraming tao, hallelujah, lalo na mananampalataya, ang kanilang pag-ibig ay manlalamig. Amen. Dahil sinabi natin nga, amen, dahil sa unang-unang dahilan ay maraming mga bulaang propeta, hallelujah, na darating na may dalang mga, hallelujah, bulaan, hallelujah, o mga maling turo o doktrina. Amen. Hallelujah. At so, yan ang nangyari. Dito nga, amen, dating binasa mismo, binanggit natin si Korah, siya ang nagkalat ng rebelyon. Pagre-rebelde, hallelujah, para na upasalain si Moises at si Aaron, ang leader na pinili ng Panginoon. Ganun din, inupasala nila, amen, ang Panginoon. Hallelujah. At nakita natin yan, amen, yan ang bantayan natin sa mga huling araw. Ang pag-ibig ng marami, ibig sabihin, ang matitirang konti, matitira lang konti, na ang pag-ibig hindi manlalamig. Okay, so bantayan natin ang ating mga puso at yan ay nangyari na. Amen, nang magsimula kaagad ang iglesia, hindi pa nagtatagal, sinulatan na ni Apostol Pablo, ni Saint Paul, ang church, ang mga Kristiyano sa Galatia. Amen, mga taga-Galacia. Sumulat siya, ginamit natin ang Galatians chapter 3, verse 1. Sabi, alam nangyari sa inyo, hallelujah, sino ang gumayuma, amen, nanggayuma sa inyo. Hallelujah. Sa English, bewitched, ibig sabihin, sino ang nangkulam sa inyo. Amen, iba pang salita, sino ang nandaya, sino ang, hallelujah, nanloko, sino ang, hallelujah, sumilo sa inyo. Amen, na kayo hindi na naniniwala, hallelujah, sa mga unang pinangaral namin sa inyo na ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang at hindi sa gawa. Okay? May nakikita natin yan, kumakalat na, amen, sa mga turo ngayon na, hallelujah, sa kapanahon na natin. Katapos ganun din, amen, ginamit natin na si Apostol Pablo rin, amen, na sumulat naman kay Timoteo, 2 Timothy chapter 4, verse 10, ikalawang Timoteo 4Gs, sabi, sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas, palibhasa iniibig niya ang sanlibutan ito. Amen, hallelujah. You know, Demas has forsaken me, for he loves this present world. Sa atin, amen, hallelujah, naglilingkod si Demas kasama ni Apostol Pablo, hallelujah, sa ministeryo, may maaaring misyonero sila, church planters. Ito, hallelujah, iniwanan, pinabayaan ako, hallelujah, ni Demas. Bakit? Hallelujah, palibhasa kasi, inibig na niya ang sanlibutan ito. Ang mundo, ang mga bagay ng sanlibutan. Hallelujah, ang ginagawa nito. Hallelujah, at
yan nga, if our love for God grows cold, it means our love will be turned to another. Kapag ang pag-ibig natin sa Diyos ay nanlamig, ibig sabihin yan ay babaling sa iba. Okay, dito kay Demas, sa mundong ito, hallelujah. Iniwan niya, amen, pinabayaan niya ang kanyang kaibigan, kapartner sa ministry, si Apostol Pablo, si St. Paul, ganun din ang iniwan ng ministeryo, hallelujah, na ginagawa niya para sa Panginoong Yesus, na dating niyang iniibig. Amen, hallelujah, niya, nanlamig na. Okay, hallelujah. So, pero sabi rito, hallelujah, so si Demas ay nawala. Pero sabi ng Panginoon, manlalamig, amen. Pero sabi sa Matthew 24:13, Mateo 24:13 at 14, tatapwat ang magtiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. At ipapangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayon darating ang wakas. Hallelujah. Amen. Huwag nating hayaan ang ating pag-ibig sa Panginoon ay manlamig. Oo, hallelujah. Daran tayo sa apoy, di ba? Amen. Sa mga pagsubok, sa mga, hallelujah, sa mga pag-uusig ng ating pananampalataya. Pero, hallelujah, tiisin natin, magtiis tayo kasi ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen. Hallelujah. Dito sa, amen, hallelujah, pag tayo nanatili, ibig sabihin, mananatili tayong sariwa. Amen. Hallelujah. At dito, sinabi natin na ang Panginoong Yesus ang tunay na puno ng ubas. Hallelujah. Siya mismo nagsabi, ako ang tunay na puno ng ubas. Hallelujah. At kayo ang mga sanga. Hallelujah. Maliban, amen, na kayo ay manatili sa akin, wala kayong magagawa. Amen. Hallelujah. Apart from me, you cannot do anything. Amen. Yan ay totoo sa buhay natin. Amen. Hala, kung wala si Kristo, ang Panginoong Hesus sa ating buhay, wala tayong magagawa. Kaya sabi niya, manatili kayo. At yung mga nanatili sa Kanya, sabi niya, ay, hallelujah, inaalagaan ng Ama. Ang Ama ang magsasaka. Amen. Naalagaan yung puno ng, tunay na puno ng ubas at ang mga sanga na nagbubunga, nakakabit sa tunay na puno ng ubas, hallelujah, inaalagaan ng Ama, nililinis, pinuprune. Bakit? Para lalong magbunga. May sino rito gusto mong lalo kang magbunga sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Manatili ka sa Kanya. Magtiis ka hanggang sa wakas. Hallelujah. At yan nga, speaking of branch, amen, ng sanga, ito, ang tungkod ni Aaron dito, hallelujah, itong mga tungkod ito po ay kahoy. Amen. Alam natin, pag kahoy galing sa punong kahoy. Di ba? Hallelujah. Sa punong. It happened na ang tungkod ni Aaron dito ay galing sa puno ng almond. Almendras. Hallelujah. You know, ewan ko, may almond ba rito sa Pilipinas? Amen. Wala pa akong nakikita. Amen. Alam ko, minsan nakakain ako ng almond sa US, binibili galing sa Vietnam. Amen. Siguro nagtatanim sila ron, hallelujah, galing sa Malaysia. Pero ewan ko dito sa Pilipinas. Amen. Hallelujah. At dito yung ang tungkod, nahiwalay na, ibig sabihin ito ay nakinis na, malamang, tungkod. Alala, ito ay, of course, Bible times, para bang ito ay pamilyar na pangitain, di ba? Na tanawin. Na ang mga lalaki, amen, may robe, pagkatapos may hawak na tungkod. At isa pang katunayan nito, ang mga Israelita, ang karaniwan ay mga pastol. Hallelujah, nagpapastol sila ng kawan. Kaya sikat sila sa Ehipto sa sa ganung gawain. Amen, ganun din pagka mga leader, may mga tungkod, di ba? Alam na natin si Moises, may dalang tungkod. Ganyan ang kanyang kapatid dito, si Aaron, ay may dalang tungkod. At ito nga, pagkatapos ng mga rebelyon at rebelde at salot na kanilang naranasan, may gustong patunayan ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Ang tanong, kinu-question nila yung leader. Bakit kayo ang leader? Bakit hindi tayo magbotohan? Hallelujah. Di ba? Lumabas tayo ng Ehipto. May hari ron. Siya lagi ang nasusunod. Dito tayo, mga tao naman ang masunod. Monarchy, di ba? Pagka, doon sa England, di ba? May mga hari at, reyna at mga prinsipe, di ba? Wala na masyadong nasusunod niya, kundi yun ay parang na lang, tradisyon na ginagawa nila, inaalagaan yung tradisyon. Amen. Wala na. Bakit?
Gusto ng mga tao, demokrasya, botohan. Yung boses ng tao. Amen. Katulad, naboto si Trump, naboto si Presidente Bongbong Marcos, di ba? Alam niyo sa kaharian ng Diyos, hindi ganyan. Kahit ngayon. Hallelujah. Hindi ganyan. Democracy versus theocracy. Hallelujah. Ibig sabihin ng democracy, mga tao nga pumili. Amen. Sa kaharian ng Diyos, Diyos ang pipili. Ng kanyang mga pinuno, ng kanyang leader sa kanyang kaharian, yun nga, amen, medyo nawala na tayong masyadong maraming kaisipan para ro kasi nga tayo ay demokrasya na. Amen, gusto natin boboto, di ba? Amen, kung sino yung magbigay ng maraming ayuda, boboto natin. Amen. Diyan sa Pilipinas. Hindi yung qualified. Amen. Hallelujah. Praise God. Yan ang nangyari sa Amerika, si Biden, tsaka si Kamala Harris. Puro ayuda, puro ayuda. Yun nga, binanggit ko sa iyo yung USAID, hallelujah, puro libre yun. Diga, party sex change sa mga preso, libre. Hallelujah, yung lalaki magpapa-sex change, rapist, convicted rapist, nagpa-sex change para makalipat sa kulungan ng mga babae. Pinayagan. Amen. Pinayagan. Kaya siniwata amin, hallelujah, pinagalitan ng mga Republican nung maboto si Trump. Hallelujah. Kaya sinisanti silang lahat. Amen. Hallelujah. At sa kaharian ng Diyos, siya ang nag-a-appoint. Sabi rito, ito, patutunayan natin, kumuha ka ng mga tungkod, bawat tribo, may representative, may prinsipe, at ang mga tungkod nila, kunin mo, 12 at lagay mo sa tabernakulo. Sa templo, amen, sa presensya ng Diyos. Lagyan yung mga pangalan. Tanda nyo, ito yung mga tungkod na tuyo na. Hallelujah, amen, matigas na to. Hallelujah, at nilagay ro na, amen, pinutunayan ng Panginoon na, hallelujah, nilagay nga sa verse, hallelujah, sa verse 7, at inilagay ni Moises ang mga tungkod sa harap ng Panginoon sa tabernakulo ng patoto at nangyari ng kinabukasan na si Moises ay pumasok sa tabernakulo ng patoto at narito na ang tungkod ni Aaron sa sambayan ni Levi ay namulaklak, hallelujah, nagkaroon ng mga hinog na almendras. Amen. 9. At sa mula sa harapan ng Panginoon ay inilabas ni Moises ang lahat ng tungkod sa kanila ng mga anak ni Israel at kanilang pinagmalas. Tinignan nila at kinuha ng bawat lalaki ang kanyang tungkod. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ibalik mo ang tungkod ni Aaron sa harap ng patoto upang ingatang pinakatanda laban sa mga anak ng paghihimagsik ng mga rebelde upang iyong wakasan ang kanilang pag-upasala laban sa akin upang huwag silang mamatay. Handaan nyo, hallelujah. Sa harap ng Diyos, ang mga rebelde namamatay. So, kaya nga, ang kabayaran ng kasalanan ay, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggang kay Kristo Jesus. Ibig sabihin nun, hallelujah, kapag ang tao hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos, yan ay rebelde sa harap ng Diyos. Amen. Sino rito nasuway mo na ang utos ng Diyos? Amen. Kaya ang mga makasalanan, rebelde yan sa harap ng Diyos. Diba? Tawag natin sa mga NPI, ayaw sumunod. Diba? Mga rebelde, mga tulisan yan. Mga naghihimagsik laban sa gobyerno. Laban sa ating konstitusyon na ayaw nilang sundin. Ganun din ang bawat tao. Hallelujah. Kaya tayo ay, ang makasalanan ay rebelde. Kaya sabi rito, hallelujah, pinatunayan ko sa inyo, ito ang pinili kong leader. Hallelujah, wag na kayong, dakdak ng dakdak. Amen? Hallelujah. At nakita nyo na ang himala kong ginawa para wag na kayong mamatay. Amen. Hallelujah. At ganun nga, sabi rito, sinulita ng mga anak ni Israel kay Moses na sinasabi, narito kami ay mga patay. Kami ay napahamak. Kaming lahat ay napahamak. Lahat ng lumalapit sa tabernakulo ng Panginoon, amen, ng mga rebelde na nagko-complain ay namamatay. Kami bang lahat ay malilipol. Ayan na, amen. Hallelujah. So dito makita natin na pinutunayan ng Panginoon kung sino ang pinili niya. Hallelujah. Amen. Theocracy. Amen. Nakita natin ito. Bakit? Ito ang symbol. Ang mga tungkod, hallelujah, yung 11 na natiling tungkod. Na natiling tuyo, walang bunga. Pero ang kay Aaron, hallelujah, kinabukasan, namulaklak. Hindi lang namulaklak, nagbunga pa. Amen. Hallelujah.
sabi ng commentary, yan, narinig ko na ito sa ating fellowship, sa mga leader natin, hallelujah, ang isa sa pinakadakilang pruweba, patotoong, hallelujah, na ang mga pinipili ng Diyos, amen, hallelujah, ay nagiging mga mabunga. Amen. Hallelujah. Yan ang pinipili, yung mabubunga. Amen. Hallelujah. Yan ang pinipili ng Diyos, yun ang pruweba na sila ay pinili ng Diyos. Kaya mga leader natin, di ba? Si Pastor Wayman Mitchell, hallelujah, kinuha yung kongregasyon sa Prescott, Arizona, USA. Hallelujah. Wala pang 30 katao. Gulong-gulo, amen, yung pastor, doon na ay committed adultery yata yung organ player. Pagkatapos siya inassign na pastor. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Before that, hindi mabunga si Pastor Mitchell. Amen. Pero nung nakinig siya sa Panginoon, hallelujah, at yon ay kanyang inalagaan, minahal ang kongregasyon na yon, hallelujah, lumago. Ano yung mga hippie, mga tutusin, no, walang kwentang mga tao, mga kabataan na drug addict, sex, drugs, and rock and roll. Mga rebelde. Hallelujah. Naligtas, tinanggap niya sa church, inalagaan, dinisciple, hallelujah, at nandoon, naging mabunga siya. Amen. Hallelujah. Bago siya namatay, si Pastor Wayman May, ang founder ng ating fellowship, kailan lang? Amen. 2020. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mahigit 3,000 na ang churches natin sa buong mundo, hallelujah, sa 130 nations. Ngayon, amen, hallelujah, nung lahat ng uling conference sa Prescott, Arizona, January, hallelujah, nilampasan na natin ng 4,000 churches around the world. Si Pastor Greg Mitchell, nakita natin kanina sa Sunday school natin, the history of our fellowship. Anak ni Pastor Mitchell, hallelujah, nag-pioneer bilang misyonero sa South Africa, sa El Dorado Park, malapit nyo sa Johannesburg. Hallelujah, pinakamagulong lugar, hindi lang doon sa bansa ng South Africa, kundi sa buong mundo. Basahin mo hanggang ngayon, hallelujah, nasa South Africa ang pinakadelikado, hallelujah, mapanganib na mga siyudad, hallelujah, sa buong mundo. Hallelujah, doon siya nagpastor, katunayan, hindi ko alam yon. Amen, nagdadrive siya ron, pinagtangkaan siyang patayin. Nagdadrive, amen, pinagbabaril yung kotse niya, tumama sa salamin, sa target, boom, yung salamin, yung bala, tumalbog lang. Hindi naman bulletproof yun. Hallelujah. Amen. Naging mabunga. Hallelujah. Kaya malalaman natin, mga kapatid, amen, na siya ang pinili ng Diyos na maging leader. Amen. Hallelujah. Sabi niya, we can observe it that fruitfulness is the best evidence of a divine call. Alam na ang pagiging mabunga, hallelujah, ang pinakamagaling na ebidensya para sa, hallelujah, tawag na nagmumula sa langit. Hallelujah. Plans of God setting it, and the bows cut off from them will flourish. Hallelujah. Ay, mga, basta, tinalagyan ng Panginoon kahit tuyo. Di ba? Kahit tuyo, pag pinili ng Panginoon, pwede magbunga. Amen. Hallelujah. At sabi rito sa Psalms 92, hallelujah, verse 10, mga awit, kabanatang 72, talatang 10. Ngunit ang sungay ko'y iyong pinataas, hallelujah, na parang sungay ng mailap na toro. Ako'y napahiran ng bagong langis. Ganyan. Ito ay salmo ni Haring David. Itinaas mo ko, hallelujah, tinatag mo ko para isang malakas na toro, di ba? Barako. Hallelujah, na baka. Pagkatapos, yung sungay, di ba? Pag nakataas yun, pagkatapos, di ba? Hihinga yun, may usok, di ba? Parang handa ka ng atakihin, nakakatakot yun, di ba? Amen, tinaas mo. Hallelujah, pagkatapos, pinahiran mo ako ng langis. Amen, basahin mo rin ang history ng, hallelujah, sa Bible, ng mga kaharian, katulad ni Haring David. Amen, pinanggit ito sa ating teksto. Hallelujah, na sinabi, pinahiran ng langis ni Samuel na maging hari. Yan ang mga pinipili ng Diyos, pinapahiran na niya ng langis, whom the Lord chose. Mga pinili ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Sabi nga sa John 15:16, ako'y hindi nyo hinirang, hindi nyo ko pinili, ngunit kayo'y hinirang ko, at akin kayong inihalal. Hindi nyo ko, kayo'y binoto ko. Hallelujah, hindi nyo ko ibinoto.
upang kayo magsiyaon at magsipagbunga. Sabihin nyo, magsipagbunga. At upang manatili ang inyong bunga. Hindi lang magbubunga na hilaw, hindi mahihinog, kundi mananatili hanggang mahinog at mapapakinabangan upang ang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan ay maibigay sa inyo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. At, hallelujah. Sabi rito, the trees of the Lord, though may seem dry trees, will be full of life with His life. Kahit ang mga puno, para bang walang. Ganun pala, amen, nabasa ko rito nga sa pag-aaral natin na ang almond pala, hallelujah, bago magbunga, ang mga dahon malalaglag. Pagkatapos, hallelujah, bago magdahon uli, amen, hallelujah, ito ay mag-ano muna, ano tawag doon? Para mag-uubod ng bulaklak. Mauna pa yung bulaklak. Pagkatapos, bubuka yung bulaklak at magiging bunga bago uli magkadahon. So sabi rito, para bang ang almond bago magbunga, parang tuyo. Parang patay na. Pero ito, hallelujah, dahil sa Panginoon na nagbibigay ng buhay, ito ay magkakaroon ng punong-punong buhay. Buo, hallelujah, ang buhay ng Panginoon. Sabi rin niya sa komenta, it was a very proper sign to represent the priesthood itself. O leadership. Sabi ito, hallelujah, ang puno, amen, hallelujah, na namumulaklak at nagbubunga, yan ay tamang tanda lamang na, hallelujah, irepresenta ang pagiging pastor, ang pagiging saserdote, ganun din ang pagiging pinuno. Leadership. Hallelujah. Na ito nga, confirm to Aaron. Reklamo na reklamo. Sino ba? Ba't yung leader? Hindi ka naman namin ibinoto. Sino ba nag-assign sa iyo? Sino nag-appoint sa iyo? Kinonfirm ng Panginoon, ako. Amen. Sa pamamagitan ng tungkod na tuyo, na namulaklak, hallelujah, at nagbunga. Himala. Hallelujah. Amen. At dito makikita natin, amen, na hallelujah, sabi rito, that it should be fruitful and serviceable to the church of God. Alam nyo, ang bawat isa sa atin, amen, pag tayo pinili ng Diyos, amen, gusto niya tayo ay, amen, mamulaklak, amen, magbunga, at maging kapakipakinabang sa kanyang iglesia. Amen, kaya sinabi natin, pag ang puno nagbubunga, napapakinabangan. Amen. Hallelujah. Yan ang gusto mangyari sa atin ng Panginoon na tayo ay kanyang pinili. Sabi rin, pagkatapos, sino pa? Yung mga susunod. Hallelujah. Yung mga susunod. Pagkatapos, hallelujah, sabi rito, amen, ito nagbigay sa atin, this priesthood should not be perpetual, but in the process of time, like the branches and blossoms of a tree, hallelujah, should fail and wither. The flourishing of the almond tree is mentioned as one of the signs of the old age. Alam niyo ba, ginamit ng Panginoon dito ang almond, kasi yung almond pala, yan, hallelujah, ay simbolo ng, hallelujah, pagiging matanda na, pero buhay pa rin, nagbubunga. Sino rin gusto mong tumagal sa paglilingkod sa iyo, sa Panginoon? Hallelujah. Hindi ka lang magiging, hallelujah, namumulaklak, mananatiling sariwa, hallelujah, at magbubunga, kundi ikaw ay tatagal. Tatagal tayo. Amen. Hallelujah. Sabi rito sa Ecclesiastes 12:5, oo, sila'y matatakot sa mataas at ang mga kakilabutan ay mapapasadaan at ang puno ng almendro ay mamumulaklak at ang balak ay magiging pasan at ang pita, hallelujah, ay manglulupaypay sapagkat ang tao ay pumapanaw sa kanyang malaong tahanan at ang mga tagapanangis ay nagsisipagsigla sa mga lansangan. Sabi, ang puno ng almendro ay namumulaklak sa katandaan. Amen. Sa katandaan. Sabi rito, it was type and figure of Christ. Ito ay, hallelujah, simbolo, hallelujah, ng Panginoong Jesucristo ng kanyang pagiging, dakilang saserdote. Alam nyo, amen, sa inyo, tabernakulo, binanggit dito, amen, meron itong dakong banal, pero may dakong kabanal-banalan. Hallelujah. At hallelujah, yung dakong kabanal-banalan, amen, ang dakilang saserdote lamang, ang makapapasok doon once a year. Amen. Siya lamang, isa once a year, yung pa yung may robe, may mga bell sa paligid,
Amen. Pagkatapos may tali, doon nakita yung mga suot-suot ng pare. Di ba? Hallelujah. Noon pa yun, may ganun. Pagkatapos may tali, bakit may tali? Pagpasok na nun, kasi pag pumasok siya nun sa dako ng kabanal-banalan na may kasalanan, hindi siya naghain, hallelujah, ng dugo. Amen. Hallelujah. Bago siya pumasok doon, mamamatay siya. Kapag hindi na gumagalaw, pag hindi na narinig yung bell, amen, wala makakapasok doon, amen, para kunin yung bangkay, kaya may tali. Hallelujah. Yung tali, amen, pag wala nang kumikilos, alam nila, namatay na yung dakilang saserdote dahil pumasok doon na may kasalanan, hihilahin nila. Palabas yung bangkay. Amen. Hallelujah. Pero ang Panginoong Jesus, siya ang kordero ng Diyos na matay sa krus once and for all. Amen. Sabi nga, nung siya, sabi niya, Father, sabi niya, it is finished. Ano nangyari? Lumindol. Hallelujah. At yung dakong kabanal-banalan sa templo, yung takip, yung kortina, na balat ng hayop na ganito kakapal, 3 inches, na pilas, na hapak, at bumukas. Kasi bakit? Hallelujah. Tayo, dahil kay Kristo, pwede na tayong pumasok sa presensya ng Diyos. Sa banal na presensya ng Diyos, sa kabanal-banalan. Amen. Hindi na natin kailangan ng iba pa. Kasi ginawa na ng Panginoong Yesus. Tinapos na niya. Hallelujah. So ngayong gabi, amen. Sabi rin dito, hallelujah, ito ay ginawa niya para ang mga tao ay magsisi. Yung mga rebelde. Pinakita niya, binigyan niya ng pagkakataon. Pinapigil niya ang salot. At ito, papakita ko sa inyo kung sino ang aking pinili. Hallelujah. At ang mga tao nung makita nila, sabi, nako, patay tayong bata. Di ba? Patay tayo. Bakit? Pinakita ng Diyos sa himala, amen, na tayo ang hindi niya pinili, pinili niya si Aaron. Hallelujah. Nagsisi. Many interpreters, sabi rito, take it as expressing their submission. Nagsisi sila at ngayon, amen, sumuko sila sa Panginoon. Sabi niya, now we see that it is the will of God, we should keep our distance. Sabi, ito ang pinili ng Diyos, ito ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Huwag na tayong makialam. Amen. Ang Panginoon, hallelujah, He's got a way, hallelujah, of settling matters. Ang Panginoon, may pamamaraan siya para, amen, ang mga usapin matapos. Di ba? Ang mga usapin, hallelujah, meron ka bang issue, usapin na gusto mong banggitin, hallelujah, banggitin mo sa Panginoon. Kayang-kayang solve niya ng Panginoon. Paalam niya sa iyo. Hallelujah. Huwag ka lang maging rebelde. Sabi rin ng patuloy, and that is our own peril if we draw nearer than it is appointed. Sabi, hallelujah, naku po, madidisgrasya tayo kapag tayo nagpumilit. Nalampasan kung ano yung ginagawa ng Diyos. Di ba? Hallelujah. Mga kapatid, huwag tayong maging hadlang sa ginagawa ng Diyos. Amen. Kundi, hallelujah, sumuko tayo. Magpasailalim tayo sa kalooban ng Diyos, sa Kanyang salita, sa Kanyang inappoint. Sabi daw, we submit to the divine will in this appointment. We will not contend anymore lest we all perish. Sabi, hallelujah, nagpapasailalim kami rito, hallelujah, sa, sa pagpapasyam, sa kalooban, hallelujah, na galing sa langit. Ito ang kanyang, itinakda. Hindi na kami lalaban, hallelujah, baka kasi madisgrasya kami. At lumapit sila kay Moises, sabi, Moises, ipanalangin mo kami. Amen. Hallelujah. Alam mo mga kapatid, hallelujah, kailangan ng bawat isa sa atin na tayo manatiling mapagpakumbaba. Amen. Na kapag ikaw nagkamali, nakita mo na ikaw nagkamali, hallelujah, magsisi ka, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Huwag ka na magpumilit. Amen? Hallelujah. Huwag ka na magpumilit sa pagre-rebelde. Hallelujah. Kasi mga kapatid, ang Panginoon, meron siyang pamamaraan, hallelujah, para ang mga usapin matapos. Sabi sa ating teksto sa Isaiah 55:6, iyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Lisanin ang masama ang Kanyang lakad. Sabihin niyo, lisanin.
Sabihin nyo, iwan ang kanyang masamang lakad. At nang liko ang kanyang mga pag-iisip, mga liko mong pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon, at kaawaan niya siya, at sa aming Diyos, sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Ang Diyos, amen, hallelujah, hindi siya Diyos na nasa langit, hallelujah, na may hawak na magic wand. Kapag ikaw nagkasala, magpapadala ka agad ng kidlat. Buti hindi ganun ang Diyos, di ba? Hindi, ang Diyos, hallelujah, naghihintay yan sa atin na malaman natin na tayo gumawa ng mali at lumapit sa Kanya, magsisi. Humingi ng tawad. Kasi siya ay masaganang magpapatawad kasi ang Kanyang kahabagan at kaawaan ay masagana. Sabi nyo, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi mga pag-iisip. Ninyo pag-iisip, ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. His ways are not our ways. Our thoughts are not our thoughts. They are higher. Di ba? Pinasa natin kung gaano kalayo, agwat, langit at lupa. Pag nasukat mo ang layo ng langit at lupa, amen, alam mo na ang pamamaraan ng Diyos. Pero hindi. Hallelujah. Ganun din. God has a way of judging. Siya ay may pamaraan na tayo hatulan. Tandaan nyo, ang bawat hatol ng Diyos, tama. Amen. God is a God of justice. Amen. Tandaan nyo, hallelujah. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Bakit niya pinatay yung 14,500? Di ba? Kaya sinabi natin, maling turo. Binanggit ito ni Ed Lapis. Na ang Diyos ng, na si Yahweh sa Old Testament ay napakalupit. Hindi siya si Jesus. Hindi siya kaiba siya kay Jesus na maawain at mahabagin, mapagbiyaya sa New Testament. False teaching. Kasi may isang Diyos. Hallelujah. Ang Diyos sa Old Testament, God the Father, hallelujah, is the same. Hallelujah. In the New Testament, God the Son. And today, God the Holy Spirit. Hallelujah. Trinity. Hallelujah. 3 person, 1 God. Amen? May pamamaraan lang siya. Mga maling turo. Napakalupit naman ng Diyos. Kaya iba yan. Hindi, hallelujah. Kasi ang Diyos, amen, God is God of love. I-explain ko ulit ito sa inyo. Bakit the God of love, bakit ang gulo ng mundo? Dami nagdudusa. Sa US lang, babanggitin ko ulit. Kaya nilalabanan si Trump, national law, hallelujah, binanya ang abortion. Bahala na ang mga state, bahala na ang mga probinsya na mag-decide. At maraming mga probinsya, bawal na abortion. Pero dati, 1973, hallelujah, hanggang naging presidente si President Trump, 60 million babies ang napatay. In-abort. Alam mo 60 million babies? Yun ang populasyon ng Australia tsaka ng Canada. 2 bansa na napakatagumpay. Hindi pa natin sinasabi, 30 million people, Malaysia. Amen. Bakit nangyayari kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig? Amen. Alam nyo, hallelujah, ang Diyos, hindi magiging Diyos ng pag-ibig kung hindi siya Diyos ng hustisya. Diyos ng katwiran. Amen? Bigyan ng example. Ako tatay. Hallelujah. Amen. 4 na anak. Amen. Yung mga anak ko pinalaki ko, yung first 3, hallelujah. Hindi ako magiging mapagmahal na ama kung ako may paborito. Amen. Di ba? Yung isa paparusahan ko, pero yung isa, ini-spoil ko. Ibig sabihin, hindi ako mapagmahal na ama. Amen. Kasi bakit? Hindi ako makatwiran. Humatol. Ganun ang Panginoon. Ang mga kasalanan, kapag hindi hinatulan ng Diyos ng pag-ibig, hindi siya Diyos. Nakita niyo ba? Kapag hindi niya hinatulan, amen, ang mga mali, ang masasama, hindi siya Diyos ng pag-ibig. Kasama, mga kapatid, hallelujah, ang tamang paghatol, amen, sa Diyos Ama na mapagmahal. Kaya niya tayo mahal. Kasi ayaw na tayo mapariwara, kaya pinapalo niya tayo. Wala akong narinig na amen. Kasi ayaw natin ng palo. Ayaw natin ng parusa kapag tayo nagkakamali, pag tayo nagkakasala.
Pero wala sabi ng Panginoon, amen, hallelujah, kasi dinidisiplina ng Ama, hallelujah, ang kanyang minamahal na anak, ang tunay na anak. Kapag hindi dinidisiplina ng tatay, ang anak, hindi niya tunay na anak. Amen? Hallelujah. God has a way of judging. When God judges, He will overcome. And one way or other will oblige the most obstinate gainsayers to confess their folly sooner or later. Hallelujah. Ang Diyos humahatol. At kapag siya humahatol, tama at magtatagumpay siya. Amen. Hallelujah. At yun nga, amen. Hallelujah. Makikita natin to, one way or another, hallelujah, yung mga sumasalungat sa Kanya, makikita nila, ay, nako, tama pala ang Diyos. Katulad nandito, ay, nako, tama pala, si Aaron pala ang pinili ng Diyos. Ipinakita sa atin sa Himala. Ang mga the rebels, the unbelievers, the complainers will see that they are wrong and will accept God's decision. Itong mga rebelde, mapaghimagsik, mga hindi nananampalataya, yung mga reklamo ng reklamo, reklamador, makikita nila na sila ay mali at tatanggapin ang pagpapasya. Amen? Ang hatol ng Diyos. Alam nyo, amen, pagdating natin sa there will be a great white throne judgment. Pagdating natin sa langit, at ulan, bawat isa, sabi ng Revelation, tatawagin ang lahat ng patay. Namatay sa bundok, namatay sa dagat, hallelujah, namatay sa ilalim ng dagat, at kung saan-saan pa, tatawagin ng Diyos at tatayo sa kanyang harapan. At kapag hatulan na, papakita, amen, bakit yung iba pupunta sa impyerno, yung iba pupunta sa langit. Sabihin nung yung pupunta sa impyerno, ba't mo ko dadalhin sa impyerno? Hindi ko naman narinig ang pangalan ni Jesus, hindi naman ko naman nalaman na ganito. Papakita ng Panginoon. Hallelujah. Ito, may nagsabi sa iyo na si Jesus ang daan, katotohanan at ang buhay, wala makaparoroon sa Ama, dadagdag ko, na sumasalangit, kundi sa pamamagitan ko. Sabi ng Panginoon. Naka-video. Kaya ngayon tayo, amen, siguro, binebreak in tayo ng Panginoon. Kinukondisyon tayo na tayo sanay sa mga video. Makikita natin ang mga fake news at mga real news. Walang makakapagtalo sa Panginoon. Sabi na, wala naman akong ginawang masama. Mula pa nung bata. Okay. Diba? Ang Panginoon, may record. May video siya ng buong buhay mo. Ulitin ko, ang Diyos, nagre-record. May video siya ng buong buhay mo. Hindi ako nagkasala. Lahat ng tao, lahat, bawat isa sa atin, tatayo, isa-isa. Ako, ang daming tao no, Pastor. Oo. Kasi bakit? We have forever. May oras. Hindi mauubos. Forever. Pagkatapos ng hatalo na ron, hindi pa tapos. Kasi simula pa lang ng forever. Bawat isa sa atin, ngayon tatanungin kita, handa ka na bang tumayo sa harap ng Panginoon at managot? Because God has a way of judging. Ito nga makita nito, nagsisi, naku po, pati tayong bata. Nagkasala tayo laban sa Panginoon, nagrebelde tayo. Inupasalaan natin ang kanyang mga leader na inappoint. Inupasalaan natin ang kanyang pamamaraan, ang kanyang pangalan. Hallelujah. Alam natin mga kapatid, binasa natin, the Word of God is final. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, hallelujah. Amen. Ang hanggang sa wakas. Ito ang pinali. Lahat ng sinabi niya rito, mangyayari. Kapag ang bawat isa sa atin may hindi tinupad dito, mananagot tayo. Amen? Binasa nga natin, hallelujah. Sabi, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga o walang kabuluhan, kundi gaganapin ang mga kinalulugdan ko, gaganapin ang mga kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking, hallelujah, pinagsuguan sapagkat kayo'y magsisilabas na may kagalakan, amen? At papatnubayang may kapayapaan, ang mga bundok at mga burol ay magsisibulas ng pag-awit sa harap ninyo at
magpakpak ng lahat ng punong kahoy sa parang ang kanilang mga kamay. Hallelujah. Sabi rito, pangako sa atin, ang kahalili ng tinik ay tutubo ang puno ng abeto. Ibig sabihin, hallelujah, magbubunga, lalago, at ang kahalili ng dawang, ibig sabihin, mga damo, hallelujah, kulitis, hallelujah, tutubo ang arayan. Another puno na mabunga, buhay, at sa Panginoon ay magiging pinakapangalan, pinakawalang hanggang tanda na hindi mapaparam. Amen. Hallelujah. Heaven and earth will pass away, but the word of God will remain forever. Mga kapatid, hallelujah. Sabi rito, declare a general poetical image, itong expression na ito, expressing a great and happy change for the better. The wilderness turned into paradise. Ito ay parang tula, mga kapatid. Na sinasabi rito, hallelujah, ang dakila at hallelujah, kagalakan na mga pagbabago para sa kauunlad ng buhay mo. Yung disyerto, hallelujah, aagusan ng tubig. Yung puno, hallelujah, natuyo, at bubulaklak at magbubunga. Hallelujah, yung dawang, yung kulitis, magiging puno, hallelujah, na mabunga. The wilderness will turn into paradise. Ang ating ilang, ang disyerto sa buhay natin na hindi mabunga, magiging paraiso. If we submit to the Word of God, if we submit in His ways, kung tayo ay susuko, magpapasailalim sa salita ng Diyos, sa kanyang mga pamamaraan, there will be a great, hallelujah, and blessed change in our life. Magkakaroon, mga kapatid, ng dakila at pinagpalang pagbabago sa mga buhay natin. Amen. Sino ang gusto mo yan sa iyong buhay? Sabi rito, hallelujah, ang pagiging hindi mabunga, amen, ay magiging mabunga. Tayo mukot manalangin, mga matay nakapikit, uli na kayo ko sa dakong ito sa diwa ng panalangin. Maaring narito ka, kaibigan, kapatid. Hindi tama ang kalagayan mo sa harap ng Diyos. Hallelujah, narinig natin dito ang mga tao, binasa natin na nagrebelde. Ibig sabihin, nagkasala sila. Nilabanan nila ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang kautusan. Si Moises ang sumulat ng 10 utos, hallelujah, na pinasulat sa kanya at sinulat ng Panginoon sa kanya. At dito sinuway, hallelujah, ng mga tao. At ang salot, amen, hallelujah, at ang hatol ng Panginoon ay bumaba sa kanila. Pero yung iba, amen, nagkaroon ng pagkakataon na magsisi. Ang Panginoong Yesus, ang anak ng Diyos, namatay sa punong kahoy, sa krus ng Kalbaryo. Nagdusa. Hindi dahil sa kanyang sariling kasalanan, kundi sa iyong mga kasalanan at kasalanan ko. Sabi sa Biblia, sa kautusan, kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Doon nga sa krus, ibinuhos ng kordero ng Diyos ang kanyang dugo para ang ating mga kasalanan ay mahugasan. Yun lang. Hindi tayo makakarating sa langit dahil sa ating mabubuting gawa. Kailangan ang ating mga kasalanan ay mahugasan, mabayaran. At ito nga ang ginawa ng Panginoong Yesus, siya ang nagbayad. Hindi natin pwedeng bayaran ang ating mga kasalanan, amen, ang ating mga pagkakamali, mga masamang ginawa ng mabubuting gawa. Kung pwede yun, hindi na sana namatay ang Panginoong Yesus sa krus. Pero hindi, kailangan. Kailangan ng dugo na malinis. Dugo ng walang kasalanan, perfecto. Tanging bagay na makapaghuhugas ng kasalanan mo at kasalanan ko ngayon. Ngayong gabi narito ka, kaibigan, kapatid, hindi tama ang kalagayan mo sa harap ng Diyos. Alam mo na hindi ka namumuhay para sa Kanya at dadaramo mo yan sa iyong kalooban. At sinasabi sa iyo ng Panginoon, pinag-usapan natin ang pagsisisi, na ikaw ay magsisi. Talikuran mo ang buhay na makasalanan. At ipahayag mo sa Panginoon ngayong gabi ang iyong mga kasalanan. At siya ay matuwid at banal na ikaw ay patawarin sa iyong mga kasalanan. Mga matay nakapikit, uli na kayo kung gusto mo yan. Pastor
Pastor, panalangin niyo po ako. Gusto kong mapatawad ako ng Panginoong Hesus sa aking mga kasalanan. Gusto kong hugasan niya ang aking puso at buhay. At siya ay pumasok sa akin bilang Panginoon at tagapagligtas. Panalangin niyo po ako, Pastor. Gusto ko yung mangyari ngayong gabi sa akin buhay. Meron ba rito? Itaas mo yung kamay, papanalangin kita. Ako yung Pastor. Gusto kong magsisi, gusto kong mapatawad sa aking mga kasalanan at masulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito pong aking kamay, Pastor, panalangin niyo. Meron ba rito ngayong gabi? Meron ba? Tumalikod, gusto magbalik loob sa Panginoong Yesus. Taas mo yung kamay. Meron ba? Hallelujah. Tayo tumayong lahat. Hallelujah. Maaring nangusap sa iyo ang Panginoon. God has a way of settling matters. Ang Panginoon ay may pamamaraan para ang mga usapin sa ating buhay, sa kanyang iglesia, hallelujah, ay malutas. Amen? Hallelujah. Ayon sa kanyang salita, ganun din, ang Diyos ay may pamamaraan para siya ay humatol. Hallelujah. Sumuko tayo. Amen. Sa kanyang mga ginagawa. Suko natin ang ating buhay. Hallelujah. Sa kanyang kalooban. Amen. Para ito'y mga bagay na gusto niyang gawin sa ating buhay. Amen. Hallelujah. O, dadaan tayo. Hindi madali. Dadaan tayo sa mga kahirapan. Dadaan tayo sa pagsubok. Kahit na sa pag-uusig. Pero binasa natin, ang magtiis hanggang wakas, maliligtas. Darating ang pagpapala. Amen. Hallelujah. Ang buhay na hindi mabunga, magiging mabunga. Ang disyerto, magiging paraiso ang ating buhay. Buksan natin ang altar, panandali. Kausapin natin ang Panginoon. Hallelujah. Magtalaga tayo. Panginoon, gawin mo ang aking buhay. Ang bahagi ng buhay ko, Panginoon, na hindi mabunga. Tuyo. Baog. Gawin mo mabunga. Sinusuko mo ang aking buhay sa iyong mga salita, sa iyong mga paraan. Tinatanggap ko ang iyong mga hatol, ang iyong mga disiplina. O labarasan dalala.
buhay natin ang Panginoon. O Panginoon, salamat sa napakadakila mong pag-ibig. Ipinakita mo doon sa krus ng Kalbaryo. Pinagkaloob mo sa amin ang iyong bugtong na anak. Jesus, 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 Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong buhay. Sa iyong dugo, ibinuhos mo, Panginoon. Nalala, pinakita mo, Panginoon, ang dakila mong pag-ibig, walang kapantay. Panginoon, panatiliin mo yan sa aming mga puso at buhay kahit na ang kaisipang itong, hallelujah, at ang aming pag-ibig sa iyo ay huwag man lamig, kundi lalong mag-apoy, Panginoon. Hallelujah. Bahagi mo yan sa amin, sa bawat puso, Panginoon, na naririto at kami makapaglingkod sa iyo. Panginoon, hallelujah, na may kalakasan. Gawin mo kaming mabunga. Tulungan mo kaming manatili sa iyo, Panginoon. O Ama, hallelujah, at patuloy mo kaming linisin para lalo kaming mabunga. At ang aming buhay, Panginoon, hallelujah, ay maging kalugod-lugod sa iyo. Salamat, Panginoon, na ito yung gagawin. Pati na, Panginoon, ang pagtagpo mo sa bawat pangangailangan ng bawat isa na yung mga anak na narito, pati na ng kanilang pamilya, O Diyos. Ikaw ang sumama, Panginoon, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hallelujah. At gawin mo kaming mga makapangyarihan, matagumpay na mga anak mo, mabubunga, O Diyos. Ito po ang aming dalangin. Panginoon, ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng papurit pagsamba, lahat ng karangalan at kaluwalhatian at pasasalamat sa napakatamis, napakadakila at napakakapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Hallelujah. Pagpalain po kayo ng ating